What's up, Sir Gimbal? At sa mga tropa ko dyan, biro lang po. Kamusta po kayo? Carlos nga po pala. Kaloy na lang for short. 33 na po ako ngayon pero single pa rin. Baka naman po may mairereto kayo dyan. Syempre, biro lang po ulit. Pero yung part na single po hindi po yun biro. Masakit, hindi po ba? Isa nga po pala akong engineer dito sa may Quezon City ngayon pero tubong Nueva Ecija po talaga ako. Doon po ako lumaki at nakapagtapos. Sa katunayan nga po tungkol doon po ang ikukwento ko sa inyo. Sana po ay mabasa nyo at maipicture nyo sa channel nyo. 11 po kami magkakapatid, Sir Gimbal. Nakikisaka lang ang tatay ko at tagatinda ng gulay ang nanay kaya naman kapos na kapos kami noon sa pera. Madalas kami maghati sa 2 noodles. At syempre bilang isa sa mga matanda lagi akong nagpapaubaya sa mga nakababata. Noong tumungtong ako ng grade 6 ay nagsipag-asawa na ang 3 kong mga ate at halos lahat sila ay tumira na sa mga biyanan nila. Naiwan ako bilang panganay. Kahit wala na po yung 3 kong nakakatandang kapatid noon ay halos wala pa rin pinagbago. Kapos pa rin kami sa kwarta kaya naman nagsimula na akong magtrabaho sa bukid para matustusan ang pangangailangan ko sa high school. 2 na rin kasi kaming high school noon ng sumunod kong kapatid. Siyempre po kapag nagbibinata na madalas po magkakagusto o manliligaw, hindi po ba? Mayroon po sa baryo namin na isang babae na nakatira sa isang hasyenda. Caretaker ang nanay niya doon at dahil nga isa lang siyang anak at single mother ang nanay niya ay pinayagan na rin siya na magstay ng may-ari. Maganda po si Sita, Sir Gimbal. Ang kaso hindi niya ako type noon. Halos maglumpasay pa nga siya sa inis nang malaman niyang gusto ko siya. Kahit ilang beses ko siyang ligawan buo kaya lagi na siyang naintindihan ko naman. Paano ba naman kasi halos magkasing edad lang kami. Mas matanda pa nga ako ng taon sa kanya pero siya ay nasa college na. Ako ay nasa high school pa rin. Madalas sabihin ng friends niya noon na kung ako ang makakatuluyan niya ay siya ang bubuhay sa akin. Kaya naman halos kulang na lang ay tumira siya sa ibang planeta para lang makaiwas. Kahit nung gumraduate na ako noon ng high school at may mga award ilag pa rin si Sita sa akin. Graduate na kasi siya noon at teacher na. Kahit pa sabihin na okay na ako noon dahil mas maayos na ang makukuha kong trabaho ay malaki pa rin ang agwat namin ni Sita. Pero gusto ko talaga si Sita noon. Siguro kinulam niya ako. Joke lang po. Pero noong mga panahon na iyon ay ang lakas talaga ng tama ko sa kanya. Gusto ko talagang ipakita sa kanya na kahit pa ako ang gustuhin niya ay magiging maayos pa rin ang buhay niya. Kaya naman nag-apply ako noon sa scholarship. Sa awa ng Diyos ay natanggap naman po ako. Tuwang-tuwa noon si nanay dahil ako ang unang anak na makakapag-aral ng college. Pero at the same time is malungkot dahil hindi nila ako matutulungan ni tatay. High school na kasi ang 4 ko pang kapatid kaya naman hindi nila ako matutulungan sa gastusin ko kahit naman po kasi may scholarship ay may mga kailangan pa rin ako na bilhin at gastusin na magmumula sa bulsa ko. Dahil nga sa namumroblema noon si nanay ay nabanggit niya ang pagkapasa ko sa scholarship sa isang kaibigan na siyang naging dahilan ng pagkakaroon ng medyo maayos na trabaho. Ayon rito ay kailangan daw ng kaibigan niya ng bagong hardinero at dahil tamad ang anak niya ay ako na lang ipipresenta niya. At tila ba isang swerte iyon na dumating dahil hindi lang ako magkakaroon ng malaking sweldo. Makikita at makakasama ko pa si Sita. Opo, Sir Gimbal. Sa hacienda kung saan nakatira si Sita ako magtatrabaho. Syempre tinanggap ko na po iyon. Naging maayos naman ang mga unang araw ko. Bukod sa matatalim na tingin ni Sita wala namang nangyari sa akin na masama. Magiliw rin ang kanyang nanay sa akin na si Aling Sisa. Sa katunayan nga boto ito nang sabihin kong gusto ko ang anak niya. Masipag daw ako, maasahan ng magulang, bagay na gusto niyang ugali ng isang tao. Kaya naman kahit
magdabog na noon si Sita ay sinasama pa rin niya ako sa agahan nila. Mas tumindi nga lang ang inis sa akin ni Sita pero hindi ko naman matanggihan ng nanay niya kaya tinanggap ko na lang ang masamang tingin nito. Naging busy din naman po kaming dalawa sa buhay at minsan lang magkita. Hapon na kasi dumarating si Sita galing sa trabaho at ginugugol nito ang oras sa paggawa ng lesson plan habang ako ay nagkaroon ng pasok sa eskwela at naging busy sa trabaho. Kahit kasi maluwag sa akin si Aling Sisi ay nahihirapan akong ibalanse ang oras ko lalo na kapag may exam. Nagkikita naman kami noon ni Sita sa Gimbal. Minsan kapag day off niya at walang pasok ay madalas ko siyang makita sa gabi na nakatambay sa may terrace ng mansyon at nagbabasa ng libro. Naalala ko pa noon ang kalokohan ko na biruin siya at takutin. Naalala ko ang gabing umuwi ako at naabutan ko si Sita na nakaupo sa terrace at tulala. Nakaisip ako ng katarantaduhan at malupit sa kanya. Sinabi ko na pumasok na kami dahil baka kako mabati pa siya ng diwata. Sinamaan niya ako ng tingin kaya mas lalaw akong nademonyong takutin siya. Umupo ako sa harap niya at ibinaba ko ang bag ko. Nagsimula na ako mag-imbento ng katatawang kwento noon para lang matakot siya. Sinabi ko sa kanya na kilala ng mga magulang ko ang pinakamatandang naging caretaker dito sa hacienda. At ayon dito ay may babae raw na pagala-gala noon doon. Mahaba ang kulot nitong buhok at nakaputing bestida. Mahilig daw yun tumambay sa punong kaharap ng terrace. Ang sabi ko pa isa yun sa diwata na makapangyarihan. Ngunit nagkagusto ito sa taong hindi siya gusto at iniwan lang siya pagkatapos gamitin kaya nagigante. As usual, masamang tingin lang ang pinukol sa akin ni Sita sa Gimbal. Pero agad naman itong naglakad papasok kaya napatawa ako noon. Naisip ko na sobrang natakot ko siya dahil simula ng gabi ngayon ay 6:00 pa lang ay pumapasok na siya sa loob at kahit day off niya ay hindi na siya tumatambay sa labas. Huli na nang ma-realize ko ang mali ko. Dati kasi tuwing tumatambay siya sa labas at hindi ko patapos ang trabaho ay nag-enjoy akong panoorin siya magbasa pero dahil din sa pananakot ko ay hindi ko na siya halos masilayan. Ang hirap tuloy tapusin ang trabaho dahil walang inspirasyon. Hindi ko naman mabawi yung kalokohan na sinabi ko dahil alam kong isusumpa ako ng husto ni Sita. Pinagtatawanan ko lang ang kalokohan ko na iyon sa pag-aakalang hindi ko magiging problema iyon na malaking pagkakamali ko. Nagbago ang lahat dahil sa isang utos ni Aling Sisa. Tanghali noon at kakatapos lang namin mananghalian ni Aling Sisa nang utusan ako nito. Kung pwede ko raw tanggalin ang damo sa ilalim ng puno ng tapat ng terrace kung saan madalas tumambay si Sita. Kakatapos lang noon ng mga exam ko kaya naman hindi ko naaasikaso ang hardin. Agad akong pumayag at nagsimula na matapos makapagpahinga. Mabilis ko naman natapos iyon dahil sa equipment na gamit. Akala ko ay matutuwa si Aling Sisa nang mabilis kong matapos ang gawain pero nang makita niya ang malinis na lugar ay halos kainin niya ako ng buhay. Ang sabi niya ay bakit ko raw ginapas ang tawa-tawa na nasa ilalim ng puno. Doon ko lang na-realize na nasama ko ito sa pagtabas. Malakas ang boses na sinermonan ako ni Aling Sisa na mahigpit daw na ipinagbabawal ng may-ari ang pagtabas sa tawa-tawa. Sinabi pa nito na sinabihan daw niya ako ng ilang beses pero hindi ako nakinig. Humingi naman ako ng tawad at sinabing magtatanim na lang ako ulit kahit gaano pa karaming tawa-tawa ang gusto niya. Sininghalan pa rin ako nito at hindi na kinausap pa. Nagtaka naman ako sa naging reaksyon nito dahil kahit naman nagkakamali ako minsan ay hindi siya basta-basta nagagalit. Isa pa ay matagal pa bago umuwi ang amo namin at tiyak ay may panibago ng tawa-tawa bago pa dumating ang mga ito. Naisip ko naman na baka bad trip lang talaga ito dahil narinig ko silang nag-aaway ni Sita noong umaga. Mabilis ko din naman nakalimutan ang nangyari dahil naging busy ako sa ibang gawain. Iyon nga lang ay muli ko itong naalala noong gabi na dahilan halos lumipad ang plato sa lamesa dahil sa pagdadabog ni Aling Sisa. Kahit si Sita noon ay nagtaka na sa inaakto ng ina. Maaga akong natulog noon dahil nagpresenta si Sita na maghuhugas ng plato.
Maluwag daw ang schedule niya at day off niya bukas kaya naman wala siyang halos gagawin. Matapos magpahinga ay dumiretso na ako sa kwarto ko sa bandang gilid ng mansyon para mag-aral. Naalala kong dinalhan pa ako noon ni Sita ng snack. Mukhang naging mabait ito dahil sa pareho kaming pinagdabugan noon ni Aling Sisa. Hindi ko na malaya ng oras habang nag-aaral ako. Nang tignan ko na lang ang phone ko noon ay halos manlaki ang mata ko sa nakita. Alauna na ng umaga. Ibinulsa ko ang phone ko na ibinigay pa ng mayor sa amin ng mga scholar bago lumabas para uminom ng tubig. Konting description lang po sa kusina ng mansyon. Yung site po kung saan kami tumutuloy ni na Sita at Aling Sisa ay parang maliit siyang bahay para sa mga maid at caretaker pero kadikit nito ang mansyon at may daanan ito papasok sa mansyon pero ang ginagamit namin madalas ay yung pinaka main door nito. Maliit lang ito at sapat na para sa aming tatlo. Yung kalahati ng kusina nito ay kung saan nagluluto at naghuhugas ay may malaking bintana na walang salamin. Yung tipong may salamin po dapat pero hindi tapos. Ganoon po. Kaya naman makikita mo kung may tao o anuman sa labas. Kita kasi yung terrace na madalas tambayan ni Sita. So iyon na nga po. Lumabas ako noon para uminom ng tubig. Nakagawian na namin na ang gagamitin namin na kung ano man ay huhugasan namin pagkatapos gamitin para hindi na rin marami ang hugasin. Kaya naman pagkatapos uminom ng tubig ay agad kong hinugasan ang baso. Habang naghuhugas ay hindi ko maiwasan ang mapatingin sa labas ng bahay. Napakunot pa ang noo ko noon nang makita ang isang babae na may mahabang kulot na buhok at nakabistida na puti. Nakaupo ito sa paboritong pwesto ni Sita. Agad kong tinapos ang paghuhugas habang hindi inalis ang tingin sa babae. Iniisip ko na parang medyo humaba ang buhok ni Sita at medyo pumayat siya. Ilang minuto akong nakatingin sa kanya kahit tapos na akong maghugas bago ako nagdesisyon na kausapin ito at puntahan. Naglakad ako papaakyat ng hagdan at lumabas sa terrace. Laking gulat ko noon nang paglabas ko ay wala akong Sitang nakita. Iniligid ko pa ang paningin ko baka naglakad lang pero wala talaga. Bumaba rin ako sa hagdan at muling tinanaw ang buong hardin. Naisip ko pa noon na baka bumaba siya pero alam ko naman na wala talagang gagala sa hardin sa gabi lalo na si Sita dahil alam ko ang takot niya sa babaeng ikinuwento ko. Maglalakad na sana ako nang may maapakan ako. Tumunog iyon kaya napatingin ako rito. Kumunot ang noo ko sa nakita at dahan-dahan na yumuko para pulutin iyon. Kumpul iyon ng dahon ng tawa-tawa. Anong ginagawa mo? Halos mapatalon ako sa gulat nang may magsalita. Iniaangat ko ang tingin ko at nakitang si Sita na nasa taas ng terrace at nakatingin sa akin. Nakakunot ang noo nito at nakatingin sa hawak kong mga dahon. Ngunit ang pinakanapansin ko talaga ay ang damit niyang suot. Naka SpongeBob print kasi itong t-shirt at jogging pants. Malayo sa suot niyang night dress kanina. Pinilit kong alalahanin ang nakita. Hindi talaga ako pwedeng magkamali dahil alam kong nakita ko siya kanina. Nagkunwari na lang ako naghahanap noon ng parang nahulog. Hindi pa naniniwala sa Sita noong una pero tinulungan ako nitong hanapin ang pera kung hindi naman nawawala. Noong hindi na namin mahanap ay nagpasya na kaming bumalik sa loob. Inutusan ako ni Sita na matulog na. Nakangiti ko naman siyang inasar na nagiging concern na siya sa akin kaya naman sinamahan niya ako ng tingin. Humahalakak akong tumatakbo papasok sa kwarto ko noon at sinara ang pinto. Pagkasara ay agad na naglaho ang ngiti ko. Kung nanggaling sa kwarto niya si Sita, sino yung babaeng nakita ko sa labas? Simula ng gabing iyon ay nagsimula na ako makakita ng babaeng nakaputi. Hindi ko pa pinapansin iyon nung una pero paulit-ulit na nangyayari iyon na kahit pilit kong hindi pansinin ay nakakabahala na. Minsan akong naiwang maghugas ng plato at gano'n na lang ang gulat ko nang muli kong makita yung babae sa terrace. Ito yung mga oras na sigurado kung hindi si Sita ang babaeng nakikita ko.
Bukod kasi sa paulit-ulit nitong damit ay minsan ko na itong nakitang lumulutang. Medyo kinakabahan ako noon. Nasabi ko na yun kay inay at nakiusap itong umalis na ako sa trabaho. Hindi ko naman magawa dahil sa takot. Takot para kay Sita at hindi sa sarili ko. Simula rin kasi ng gabi ngayon ay para na siyang nagkasakit ng malubha. Naging ibang tao na rin siya sa amin ng nanay niya. Pumayat ito ng husto at laging nakasinghal. Well, sa sitwasyon ko lagi naman siyang galit sa akin pero iba na ang turing niya kay Aling Sisa. Magiliw siya sa ina at kahit pagod sa trabaho ay lagi pa rin siyang nakangiti dito. Mas lalong lumala ang pag-aalala ko nang bigla na lang itong hindi pumasok sa trabaho. Nagpunta pa sa hasyenda ang isa sa mga co-teacher niya na gulat din ng singhalan niya ito at paalisin. Nagsimula na rin siyang maglock ng mga pinto at hindi lumabas kahit kainan na. Halos gabi-gabi ko rin siyang naririnig na parang may kinakausap. Magkatabi po kasi ang kwarto naming dalawa. Pakiramdam ko noon ay para na akong mababaliw dahil feeling ko ay iisa lang ang nagpapakita sa aking babae at sa gumagawa ng kababalagan kay Sita. Ang mas nakakatakot pa roon ay ang inakala kong kwentong gawa-gawa ko lamang ay tila ba nagiging totoo na ngayon. Opo, pit na pit po yung babaeng nakikita ko sa description na ibinigay ko kay Sita tungkol sa diwata ko noon na imbento ko lamang. Ilang araw din akong hindi pumasok noon dahil halos alalayan ko na lang si Aling Sisa na hindi na alam ang gagawin para sa anak. Nakiusap pa siya na kung may gusto raw paglaruan ng kung sino man na naninirahan sa loob ng kwarto ng anak niya at kasama ni Sita ay siya na lang daw. Naging mahirap para sa akin ang desisyon na manatili sa tabi nila pero hindi ko naman maiwan si Sita noon. Hanggang sa hindi na rin nakatiis ang nanay at tumawag na ito ng albularyo para tulungan ang kalagayan ng babaeng gusto ko. Dumating na lang isang araw si nanay at ang albularyo sa asyenda. Todo iyak at nagpapasalamat noong si Aling Sisa bago kami sinamahan pumasok. Nasa labas pa lang ng mansyon ay napatigil na yung albularyo sa may puno na tapat ng terrace bago bumaling sa akin at umiling. Tinignan naman ako ni nanay ng masama noon. Akala ata may ginawa akong kakaiba. Pumasok na kami agad at napamuntong hininga ang albularyo. Sinabi nitong maghanda kami dahil malakas daw ang babae. Kinabahan naman ako agad. Inutusan ako ng albularyo na sumunod sa kanya at magdala ng itak na siyang ginawa ko naman. Dumiretso kami sa kwarto ni Sita at kumatok ito. Walang sumagot kaya naman kumatok siyang muli. Nung nakailang katok na siya at wala pa ring sumasagot ay inutusan ako nitong sirain ang pinto. Nagtinginan muna kami ni Aling Sisa. Pagkuway ay tumango siya kaya sinimulan ko na noon na sirain ang doorknob. Nang mabuksan ang pinto ay agad namin na sinilip si Sita. Wala siya sa loob na siyang pinagtaka namin. Nagsimula naman umiyak noon si Aling Sisa sa pag-aakalang nawawala na ang anak niya hanggang sa isang babae ang nagmula sa kisame at tinalon yung albularyo. Napaatras ako noon nang makita iyon pero nang mapansin kong si Sita iyon ay agad ko siyang nilapitan. Nakaibabaw siya sa albularyo at sinasakal ito kaya naman agad akong pumunta sa likod niya para tanggalin ang pagkakasakal niya sa albularyo. Ang kaso, sobrang lakas ni Sita na ibabalik niya agad sa liig ng albularyo ang kamay niya kahit pa hawak ko iyon. Nakita iyon ng kapatid kong sumunod sa akin na kasama ni mama kaya naman lumapit din ito at tinulungan ako. Nagsimula naman magdasal ang albularyo at gumamit ng kung ano-anong anting-anting habang tumatayo. Hawak-hawak pa rin namin ng kapatid ko si Sita. Take note po, lalaki po kami pareho ng kapatid ko pero pareho din kaming hirap sa ginagawa namin. Umalis ka! Umalis ka! Ani ni Sita na nagpasingap sa akin. Boses babae pa rin iyon pero alam kong hindi iyon ang boses ni Sita ko. Ang boses ng babae ay parang nanggagaling sa ilalim ng balon at tatabunan ng kung ano-ano. Hindi ikaw ang kailangan ko. Unti-unting umikot ng 360 degree ang ulo ni Sita at tumitig sa akin.
Nanlaki ang mga mata nito habang nakangisi. Ikaw! Bigla na lang akong sinakal ni Sita at sa isang iglap ay lumulutang kami sa gitna ng silid. Sigaw ng sigaw noon ang nanay ko pati na rin si Aling Sisa habang patuloy lang ang albularyo sa pagdadasal. Nagsimulang magpatay-sindi ang mga ilaw at nagbagsakan ng mga gamit. Napamura na noon ng kapatid ko at mas lumakas ang dasal ng albularyo. Ilang minutong ganoon hanggang sa nagsimula na ring may mamuong ipo-ipo sa loob ng bahay. Napakapit ako ng sobra sa braso ni Sita. Kung sino ka man, maawa ka na. Pakawalan mo na si Sita. Isang sampal ang binigay sa akin ni Sita at ngumisi. Manahimik ka. Huwag kang magsasalita. Akin na ang babaeng ito. Muli akong sinampal nito. Magsasalita na sana ako nang magulat ako noon dahil bigla na lang umiyak si Sita gamit ang babaeng boses na galing sa ilalim ng balon. Ay kinuwento nito kung paano niya inalagaan ang pamilya ng lalaking nagustuhan niya at kung paano siya ginamit at tinapon ng mga ito at pagkatapos makuha ang lahat. Ayon rin dito ang tawa-tawa daw na pinutol ko ay ang tanging natira sa kanya na kinuha pa rin daw namin. Nagsimula naman na maglutangan ng mga iilang gamit sa kusina habang masamang nakatitig pa rin sa akin si Sita. Wala talaga kayong mga tao. Mga salot kayo. Matapos nyong paibigin iiwan nyo kami. Mas sumigpit ang hawak nito sa likod dahilan para unti-unting maglaho ang paningin ko pero bago pa mangyari yun ay pumikit ako para halikan siya. Opo, tama po kayo ng basa. Hinalikan ko po si Sita. Tila naman nagulat siya sa ginawa ko at unti-unti na lang niyang niluwagan ang pagkakahawak sa akin. Hanggang sa nagulat na lang kami ay bigla na lang nawala ng malay si Sita. Mabilis ko naman siyang sinalong ngunit dahil pareho kaming nakalutang ay ako ang nagpatihulog sa sahig para lang maging okay siya. Nawalan po kami ng malay pareho dahil doon. Nung magising po ako ay nasa ospital ako dahil nagkaroon ako ng injury. Nabilitaan ko na lang na nagsagawa ng ritual ng paghingi ng tawad ang albularyo at naglagay ng mga gulay at prutas. Ang sabi pa ng kapatid ko ay nagtanim sila ng bagong tahanan ng diwata bago tuluyang magpaalam dito. Hindi ko na rin inalam kung nasaan babanda iyon dahil hindi naman ako pinabalik na sa mansyon ni nanay at pinagpahinga muna sa trabaho. Nagbigay din kasi ng malaking halaga ang amo ko para manatili kaming tahimik at tikom ang bibig sa nangyari sa asyenda nila. Bala kasi nilang ibenta iyon. Tinanggap iyon ng nanay dahil ayon sa kanya ay kailangan ko iyon para kahit papano ay may masasabi akong magandang naidulot ang pagtira sa asyenda ng halos 2 taon. Ngunit kung inaakala ni nanay na walang magandang naidulot sa akin ang pangyayari ngayon ay nagkamali siya dahil kasi sa pangyayari ngayon ay naging magkaibigan kami ni Sita. Iniisip kasi niya na ako ang nagligtas ng buhay niya kaya naman naging mabait siya sa akin. Mas naging close nga lang kami noong nakagraduate ako ng college dahil naging magkasama kami sa trabaho. Naging engineer kasi ako ng bagong building ng school kung saan siya nagtatrabaho. Magkasama kami lagi umuwi at sabay din kaming kumain tuwing break. Hanggang sa nag-decide na akong ligawan siya. Sa ngayon po ay nagre-ready na kami sa kasal namin ni Sita this year. Balak din namin na mag-abroad after nito at doon na bumuo ng pamilya. Pero kahit sa abroad po kami titira ay hindi ko pa rin po makakalimutan ang naging buhay ko sa asyenda pati na rin ang aral na natutunan ko rito. Hindi lahat ng damo ay dapat mong gapasin. Hindi po, joke lang po pero tama pa rin po. Hanggang dito na lang po ang sulat ko, Sir Gimbal. Maraming salamat po sa pagbabasa. At doon na po nagtatapos ang ating kwento. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo. At huwag nyo na rin kalimutan pindutin ang notification bell button para maging updated kayo sa mga susunod pa nating video.